On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Tulungan ninyo kami. Matagal na siyang pumakyat. Yes. Milyon ang ilagay niya. Eh, hindi naman kanya yung lupa. Ngayon, ang ehemplo dyan. Malala niyo si Pacquiao? Oo, siyempre, Patiklan, no? Malala niyo si Pacquiao? Yung resort niya sa Boracay, binakbak din. Yung sa, sa norte, yung malaking Manas Resort. Ang daming violation. Kaya ano ba yun? Yung may binakbak sa Boracay? Kaya Manny Pacquiao ba yun? Oh. Pakdin. Probinsya mismo ni Ferdinand ni Bongbong Marcos. So, help us, help us. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito na yung depensa niya. Pangmayaman, mga clear. Gamit ang yaman. Kasi sabi natin mukhang yaman ang pinandedepensa niya. Tingnan natin, ito po ang masasabi ko sa pinal daw na plunder. Another diversionary tactic, another... the same script ni Senator Bongo, the same script ni VP Sara. Diba? Diba? Anyway, yan na lang yung sulat mo sa pleading mo. Pati si Senator Bongo, yan ang sulat sa pleading. Diversionary tactic. Namumulitika. Diba? Di sana makalusot yung ganun depensa. Inira, walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi. Talaga? Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Mayor ka? Ikaw nagbenta ng lupa? Sana dinonate mo na lang. Hindi ko alam kasi mga tinatanong ko lang. Siya pala nagbenta ng lupa. Siya! Dapat talaga malaman dito kung magkano yung yung presyo ng zonal valuation at that time bago kayo nagkabentahan. Di ba? Siya pala nagbenta. Muna sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Ito ang mga nagsasabi. Ano daw? 1.2 million lang niya binenta? 180 million. So tumulong lang po ako. Ito ang mga nagsasabi nito, dati ng extortion ng munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako. 1.2 million? Isang kumuha ng record si attorney Estrelita na nalugi ang munisipyo ng 100 million. 1.2 lang binenta yung 10 hectares. Diba? Anyway, makikita naman yan, diba, sa record. Ang problema, hindi nga kayo nagbibigay daw ng record, eh. Kung saan nyo kinuha yung pagbenta. Diba? Makikita yan. O baka naman in-underprice nila ang deed of sale. Ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So, sinado ka, girl? 1.2 million mo lang binenta? Ay, makikita sa record dyan. Ano ba ang pinag-usapan sa sanggunian dyan? Parang, kung binenta na mo ng 1.2 million lang, sana binigay mo na lang. Wala pa naging issue, di ba? James Cito TV, thank you sa thank you sa sticker. Di ba? Tumulong lang po ako. Ito ang mga nagsasabi nito, dati ng extortionist. Yun na. O, di ba? Sabi ko sa inyo, ang depensa ni Chavit Singson, pangmayaman. Ginagamit ang yaman bilang depensa. Extortionist. Sa akin lang mga kaklear, kung extortionist to, talaga sasapahan ka pa ng kaso para makapag-extort? Dapat may ebidensya sila
Nag-ipon pa sila ng ebidensya laban sa'yo para mapilitang mag-extort sa'yo? Diba? Ang tanong ko, ganito mga clear, okay? Alma Miranda. Ito, kung, ayan, malapit nang magka-cognitive dysfunction si Chavit. Kung totoo, ito lang tanong natin kay Sir Chavit, kay Chavit Singson. Kung totoo na sila ay matagal nang nag-extort, okay Itong mga nagsasabi nito, dati ng extortionist. Dati na extortionist, abogado to, si Estrelita, Atty. Estrelita. Sinampahan mo na ba ng kaso? At yung pagiging extortionist ba nila, dahil mukhang paulit-ulit dati na itong extortionist na guilty na ba? Meron naman decision ng court na sila i-declare na extortionist. Sino-sino yung nag-extort sila? Sa iyo ba? Meron ka bang police blotter? O walang AI at walang mga doktora ng dokumento uso sa Davao City 'yon, sabi. DOM si Chavit, muntik na nga si Catriona Gray, oo nga, Max Safe. Miyak na nga si Jillian Ward, kabata-bata. Happy na kaya si Erap, sa Kendra Channel. Diba? Kung dati na extortionist to, pang mayamang depensa to, may record ba? Nagsumbong ka ba sa pulis? Nagsampa ka ba ng kaso? Prove it, di ba? Si Atty. Tilly Cordero, pinsang buo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan lang nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin, iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Bakit hindi mo dinimanda? Ang tapang mo. Diba? Ba't ka nagbibigay kung totoo? So, paper trail. Paper trail. Diba? At paano kang tinatakot? Sa akin lang, mga krip, isang Chavit Singson, magpapatakot kay attorney? Kay girl? Tapos, nag-extort sa'yo, tapos binibigyan mo? Ba't ka magbibigay kung wala ka naman dapat itago? Di ba? Extort, you're giving money for what? Malinis ka naman, di ba, Chavit? You're so clean. You're so straight. Sabi mo. So, bakit mag-extort? Anong kakatakot mo para magbigay ka naman ng pera? Di ba? Marami po. Ang huli ay pupunta sa bahay. Ito ang Atty. Tilly Cordero na nagpain ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya. Pwede bang bilhin yung hotel and resort? Hotel resort, sabi niya. Well, naawa naman ako. Sige nga, para mapagbigyan ko lang. Punta kami. Nasaan yung resort hotel niyo? Ako. Ito. Pinakita ko, maliit na bahay, 2 kwarto na maliliit. Pagpasok mo, kama na. Anong hotel yun? Panluloko po, that 20 million. So, hindi ko po kinuha. Nagalit na naman. So, ito ngayon, nag-file ng plunder. Walang katotohanan yan. Okay. So, nag-alok sa'yo ng hotel. Hotel nila? Resort nila? So, marami yan. May text ba sa'yo? Email? Paano inalok? Di ba, may letter, may offer to sell ba? Di ba? Attorney, meron mayamang kurakot din at minsan kuripot. Pero si Chavit Singson, sabi niya, malinis siya. Diba? Wala siyang hinihingi. Diba? Tumulong siya sa kay Pangulong Marcos Jr. Wala siyang hinihingi. Yun nga lang, nagtampo. Kasi hindi napagbigyan. Yun lang. Diba? Dahil kumita pa ang gobyerno dyan. Ang presyo ngayon dyan, 20,000 na per square meters. At kung 20,000, kita pa sila ng napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Hindi ko na nililipat ng pangalan dahil parang hindi ako madouble sale dahil parang tulong ko lang sa munisipyo. Wait. Ano yan? Napakalaki. 200 billion ang presyo niyan. 1.2 ko lang binigay. Ako nag-arrange lahat. Ikaw nag-arrange lahat? Mayor siya at that time? Hindi ba conflict yun? Hindi ko na nililipat ng pangalan dahil parang hindi ako madouble sale.
Wait. Meron ka pang kasalanan sa BIR? Di ba, Menchu? May problema pa siya sa BIR. So, tanong, kung kaya ng isang Chavit Singson magmanipula ng papel, kaya niya bang magmanipula ng presyo? Tanong lang yun. Siya naman yung umamin na di niya daw nilipat. Wait. Ganito yan. Naguguluhan ako. So may lupa siguro siya. May lupa siya. Baka binili sa isang farmer sa murang halaga. Di ko alam. Yun yung naisip ko eh. Baka, ako mag-speculate ako dito. Kasi hindi kompleto yung papel eh. Ay, hindi kompleto yung kwento eh. May lupa, malamang ganito mga kaklira, may lupa, binili niya. Mura yon, syempre. Magaling siya mag-negotiate, di ba? Baka mura niyang binili. Baka mga 1 million niya lang binili. 1 million lang niya binili. Baka lang. Binenta niya, sabi niya, ng 1.2 million. Pero sinasabi niya, Tony, hindi, in-overprice mo eh. So, lumalabas sa papel, sa deed of sale, 1.2 million lang. Pero hindi niya na nilipat from the real owner, mukha siyang bumili, hindi niya na yun nilipat, kasi parang hindi double sale. Actually, hindi double sale yun eh. Hindi double registration. Kasi double sale, iba yung meaning nun sa legal ah. Pag double sale, sabay mong binenta, or binenta mo after, pero nabenta mo na before. So, magkaiba yung meaning nun ah. Ang double sale, binenta ni A kay C. Ha? Tapos, hindi pa nalilipat kay C, binenta naman niya, nasa kanya pa yung title, binenta niya pa kay B. Pero una nakapagparehistro si B. So, sinong protektado sa double sale? Si B, kasi siya yung unang nakapagparehistro, so provided na dapat in good faith. Wala siyang alam na bentahan kay C. That's double sale. Tingin ko, ang sinasabi niya, dapat walang double registration para walang payment ng doble ng transfer. Kasi kung binenta sa kanya, bibenta niya sa munisipyo, di niya na daw nilipat. Okay? So, di mo nilipat sa'yo. Kaya, instead na, kasi siya umayos ng papel eh. So, instead na ikaw ang magbebenta going to munisipyo, kasi sabi niya, binenta niya eh, nagpapirma mo, baka nagpapirma ulit siya sa dating owner para ibenta ang diretso sa munisipyo, para hindi na dumaan yung sale sa kanya at wala ng record, hindi na magbabayad ng tax. Yung paglipat ng seller to Chavit to munisipyo, isang BIR, isang transfer tax lang. Isang capital gains tax lang babayaran. Kasi hindi nalipat eh. Yun yung iniwasan nila. So kung kaya mong iwasan lahat yan, at ikaw nag-ayos lahat ng papel, ano pang milagro ang ginawa? Namin kasi siya. Kami nagtatanong lang sa Chavit, wag ka na naman magtatampo sa akin. Girl, baka magtampo ka sa akin, sa'yo po nang galing yan, hindi sa akin. Diba? Kasi ikaw ay nalugi pa. Dahil gusto mong tumulong. Sabi mo, nalugi ka, pero yung BIR, nalugi din. Kasi sinortcut mo. Diba? Kung nalugi ka ng 600, papayag ka ba malugi ng 600 million? Papayag ka bang malugi ng 600 million? Diba? But anyway, kagandahan daw. Ano tawag dyan? Kagandahang loob para sa munisipyo. Pero at the time, kung ikaw yung mayor dyan, yun pa, yun na. Baka may issue about this, ayoko magbintang ha. Ay, hindi ko na babanggitin. Baka ma-quote ako nito, kayo na magbasa niyan, kasi nung binanggit ko agad before yung wedding, binasa ko lang din. Sa akin nagalit. Diba? Wala naman ako binanggit. Kaya ito, Ray Laureano, hindi ko na babasahin. Kayo na lang magbasa. Hindi ko na babasahin ng malakas. Baka sabi niya ako nagbibintang eh. Diba? Saka, kasi sabi ko nga,
yung taong kayang magtrabaho at magmanipula ng mga papel, ano pa yung kayang gawin? Diba? Paano kung walang papel at ay ipakita kay attorney? Anong pruweba mo? Yun ang magiging dapat na ayusin ni attorney Estelita. Kasi mukhang kaya nilang, diba, hindi nga pinakita yung dokumento eh. Baka, sabi ni Sir Chavit, ni Chavit Singson, kaya niya maggawa ng papel. Siya umayos. Diba? Yun lang mga kakli. Yun lang, yan ang depensa niya. So, at least sana naliwanagan kayo, kahit papaano. Tingnan na lang natin, sana maayos yung mga dokumento ni Atty. Estelita. And at the same time, sana maging maayos din ang iyong depensa, Chavit Singson. So, good luck, girl, ha? Girl. Good luck. Wala kaming pagbibintang dito. Tandaan mo, yung mga alipores mo, baka mamisinterpret na naman kami sa pagsumbong sa'yo. Panuorin mo muna mabuti kasi ikaw nga yung aming inaangat dito sa aming programa. Di ba mga ka-clear? Wala tayong hinuhusgahan. So, dapat wag